noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ito na guys, no, mismong kapatid na ni Marcos, si Amy Marcos, inamin na nagsashabu, nagko-cocaine, si PBBM. Kapatid na mismo, nagsabi, nagsashabu siya. Tingnan natin. Ano naman kaya masasabi ni Auntie Claire ngayon? Auntie Claire, pasok! Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko kumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edby Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghakain ng droga.
Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Tangin namin. Si Amy na mismo nagsabi, no? Kung sasabihin mo, yung insider na may alam, si Amy na yun. No? Kahit ako, yung mga kalukuhan ko sa buhay, kapatid ko nakakaalam. No? So, masasabi mo na itong sinasabi ni Amy, credible, totoo, at may basihan. No? Nakakatawa lang kasi di na tayo nagulat. No? Parang ano na lang parang confirmation na lang yung sinasabi ngayon ni Amy. No, parang so totoo nga, parang ganun na lang di ba? No, kasi nga sinabi na ni Digong noon, no, na-addict siya, nabangag siya. Hindi naman alam mo si Digong, abogado yun matalino yun. Hindi naman yun maglalabas ng mga statement na wala siyang basihan. No? Naalala nyo noon, kasama noon si Bongbong Marcos sa drugs watch list No? So ngayon lumabas, si Amy pala yung naglakad. Nilakad niya pala para hindi masangkot o masali sa tukhang yung presidente. No? Kaya pala, galit na galit sila ngayon kay Bato. Kasi si Bato, alam ni Bato ang karakas nitong si Marcos. No? Tangin namin, may presidente tayong nagsasyabu. May presidente tayong bangag. Ayon sa kanyang kapatid. So anong masasabi ngayon? Yung mga kakamping, sasabihin naman ng mga kakamping. Di ba na daw na si Marcos ay magnakaw? No, mas gustuhin pa nilang si Marcos yung presidente kahit na magnakaw. Siguro ngayon sasabihin nila kahit nagsasyabu, basta hindi lang ang Duterte ang makabalik. Tangin namin, nakaka-excite.